Sa mga dati, sigarilyo. Jen. Ilang muling hinto? Ilang muling... Last month is April. April 30. Ano ba? Mag-boxing po. Pag ano po, nung naging regular. Ang hirap ano? Naglalaway ka ba? Ano? Anong ginawa mo sa pag-start ng sigarilyo? Ilang taon ka na sigarilyo? Hindi ka dito din. Naka-video sa sa para makita yung beauty. Kailan ka nag-start manigarilyo? 2007, 2011. 4 years. Uy! And kailan ka nag-start manigarilyo? April 29? April 15? April 19? Kailan ba yung birthday mo? March 7. March 7, nanigarilyo ka pa. March 8, nag-stop ka na. March 20 po yan. Uy, March 20. Sige, dapat kinala mo yun para maganda kwento ng buhay mo yun. So, pagdating ng April, ay nakalaya ka sa sigarilyo. O, palakpakan si Jeff. 4 years nang pinangalan sigarilyo. So, 4 years na yun, ang dami niyang pera sinunog. Ha? Dahil sa gawain ng The Voice of Jesus Christ, nakalaya si Jeff sa sigarilyo. Anong brand? Marlboro. Kung wala yung The Voice of Jesus Christ, hindi yun si Jeff. Kasi, bawat problema sa stick ng sigarilyo. Yan ang karamay nyo sa problema nyo. Usok. Usok na pinakaabot. Saan? Sa cloud 9. Para maging ulan. No? Kasi pollution. Tama? Pollution. Sa palagay nyo, nakalaya si Jeff sa sigarilyo, babalik pa siya? Sa sigarilyo? Hindi na, kasi gwapo na siya. Yes! Pumuti na si Jeff. So, muna natin niya, maitim si Jeff. Hindi ko maalinaw. Ano? Ngayon medyo pumusyaw-pusyaw na. Ha? Kaya, sa lahat ng mga kabataan narito, nababago ang buhay nyo, hindi dahil gusto nyo, kundi yan ang nais ng Diyos na mangyari sa buhay nyo. Eh, kung gusto nyo noon nyo pa tinanggal. Pero dahil walang magtatanggal, hindi nyo kaya tanggalin, si God na dumating sa buhay nyo, ginusto ng Diyos na makarating kayo sa piling niya, at ang unang-una, palatandaan ay matatanggal ang ayaw ng Diyos. Amen! At yun, congratulations, ikaw ay isang bagong nilalang, wala na ang usok na sigarilyo. Ang alak ay pwede konti-konti lang. Ha? So, sa lahat ng narito na takot umami na siya ay may bisyo, umami na kayo. But sa tuwing aamin kayo at sa tuwing merong makakalaya sa bisyo, pinangarangalan mo ang Diyos. Amen! Yan ay isang paraan ng pagpaparangal sa Diyos. Tinataas ang pangalan ni Jesus sapagkat si Jesus ang nagpapabago sa buhay ng tao. Palakpakan si Jeff. Jeff, di ba ang sarap mabuhay? Gwapo ka talaga. Kapag kasama mo si God. Amen. Ako nagsusuklay mula kanina. Palagi ko, pag yan ay maganda talaga. Pag yan ay hindi maganda, pati yung mahawak niya hindi maganda. Ano? Simple lang, nandito tayo para pag-usapan ng Diyos.
Sino yung pinakabata? 30. Sino yung pinakamay edad? 22. Sino yung mas may edad ba sa 22? Wala na. Okay. Lapit ka na umalis, brother. Isipin mo yung mga kapatid mo dito. Lahat sila ay kapatid mo. Lahat yan ay kapatid mo. Sapagkat ang nakikinig na salita ng Diyos at nagsasagawa nito ang mga kapatid mo. Amen. 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 Anong halimbawa ang iiwan sa kanila? Una sa lahat, magandang gabi, mga kapatid. Sa akin, napakaraming pagbabago na ganap sa buhay ko. Umpisa, ang hirap. Pero di ba, nothing is impossible with God. Di ba? Sa akin, nung una, tulad ni Jeff, pero hindi ako nagsisigarilyo. Umiinom ako. Ano ko sa inom, ganun. Then, sa magulang, tulad din ng iba, na sumasagot, malaban, walang pakialam. Ganun ako noon. Pero simula na makilala ko si God, iiwanan kong halimbawa sa inyo, yung mag-stay kayo dito. Kasi, yung pagiging maka-Diyos, yung mag-i-stay ka kay God, wala ka nang hahanapin eh. Kasi ando na lahat. Full pack na nga, kumbaga. Diba? And then, para sa mga kapatid ko, gusto ko maging stable lahat. Gusto ko maging matatag, walang malalaglag. Kahit isa. Para sa mga bago, nakarating kayo dito, ipagpatuloy nyo yan. Kasi, kung nandito kayo, at aalis pa kayo, hindi nyo alam kung ano mangyayari sa inyo. Yun. Magpakatatag tayo lahat. Kasi, times ang darating, napakarami. Susubukan tayo ng kalaban. Haharapin natin sila. Nagdala sila, di ba? Lahat tayo. Nakakahiya para sa Diyos kung hindi natin mapagtatagumpayan yung bawat ganun na mangyayari sa atin. Kasi, once na tinanggap mo si God, and then nanghina ka, babalik ka kung saan ka naroon. Kung saan ka nanggaling. Kung gaano kataas ang inakyat mo, ganoon din kataas ang babagsakan mo. Sa akin, marami ako natutunan dito sa gawain to. Una sa lahat, nakilala ko si God, hindi sa pangalan. Hindi lang sa pangalan. Hindi sa mga bagay na ginawa niya para sa ating lahat, para sa kaligtasan natin. Sa akin, una sa lahat din, nagpapasalamat ako kay Tita sa lingkod. Kasi, kung hindi dahil sa kanya, walang tinig eh. May tinig pero hindi natin mapapansin kasi walang pinanggagalingan, walang lalabasan, di ba? Doon, yung pagsusumikap ni Tita na ibigay, mag-sacrifice lahat ng bagay na para share sa atin, para doon lumabas mismo yung tinig na maririnig natin, di ba? Napakalaking bagay. Kaya, kung sinabi niya na masaya siya, deserve, di ba? Deserving. Kaya dapat ganun din tayo. Kailangan, kung magkakaroon tayo ng bagay na matatanggap para kay God, deserve. Diba? Para sa mga mahihina, ako, binababa ako sa sarili ko. Kasi ayaw kong magpakataas kasi si God ang mismo magtataas sa'yo. Diba? And then, yun nga, makakaalis ako. Lalapit na. Nag-check kami ng lineup. Meron. May lineup na kami. Specific na vessel na kami. Ibig sabihin, may barko na. And then kanina, sorry kasi nalita ako. Kasi yung principal from Greece, sa Greece, pumunta sa office namin. And then tinig na kami mga scholar. Ayun, okay kasi sa ganun, tignan niyo yung ginawa ni God, diba? Dahil sa kanila, mas lalong bumilis yung nalalapit yung pag-alis.
Para sa akin naman, gagawin ko to. Para sa gawain. Una sa lahat, priority. Ang gawain. Hindi mawawala yung 10% ko. Yung tithes ko, kasi yun yung magiging, protection ko, kumbaga, di ba? Para sa pamilya ko, para sa inyong lahat. Amen. Para sa akin mismo, para sa kaluluwa ko. Amen. Di ba? And then, yun, napakarami mong pangarap.